Simula pa lang ng digmaan ng Rusya at Ukraine, malinaw ng dehado ang Ukraine. Hindi nito matutumbasan ang napakalaking kalamangan ng Rusya pagdating sa bilang ng mga sundalo. At hindi rin ito makakakompetensya sa halos walang katapusang imbakan ng Kremlin ng mga tangke, armored vehicles at iba pang kagamitan. Ngunit pagdating sa estratehiya, kayang tapatan at lampasan pa ng Ukraine ang Rusya. At yan mismo ang dahilan kung bakit nananatili ang Kyiv sa labanang ito ng matagal. Laging nakakaisip ng paraan ng mga utak militar at taktikal na komando ng Ukraine para malampasan ng madalas matitigas ang ulo at maaksay ang kalaban. Isa sa pinaka-epektibong estratehiya, ang bite and bleed, ay araw-araw ginagamit sa mahahabang linya ng labanan para maglagay ng patibong ng kamatayan sa mga pangkat na sumasalakay ng Rusya. Kaya ngayon, susuriin natin kung paano ito gumagana. Pero bago tayo dumako sa mga detalye, kailangan muna nating maintindihan ang konteksto. Sa karaniwang pananakop, may mananakop, sumasalakay, at tagapagtanggol na siyang bansang sinasalakay. Madalas, ang tagapagtanggol ay nagtatayo ng matibay na lugar sa hangganan ng kanilang teritoryo na sisirain ng mananakop. Ito ang bumubuo sa kilalang mga linya ng labanan kung saan ang isang panig ay naghuhukay at ipinagtatanggol ang kanilang lupa hanggang sa huling tao, habang ang kabila naman ay bumubomba at umaatake sa kalaban upang subukang pasukin ang mga depensang linya at masakupang lupa unti-unti. Don, tanang na lang kung aling panig ang mas magaling humawak o magbutas ng linya. Ganito ang takbo ng digmaan sa maraming henerasyon. Kaya malinaw at kapaki-pakinabang na palatandaan ang galaw sa linya ng labanan at pagbabago ng teritoryo kung paano umuusad ang digmaan at kung sino ang nananalo o natatalo. Pero agad na-realize ng mga taktiko ng Ukraine na hindi uubra sa kanila ang tradisyonal at predictable na paraan na ito. Bakit? Dahil mas malaki at malakas ang puwersang kalaban nila. Kung susundin nila ang klasikong paraan ng pagkukuta at pagtatanggol sa bawat pulgada ng lupa, maaring mapabaga nila ang pag-usad ng Rusya. Pero pareho pa rin ang magiging resulta sa huli. Gamit ang dami ng sundalo at marahas na taktika, unti-unting mapahihina at mababasag ng Rusya ang depensa ng Ukraine. Sa madaling salita, oras lang ang bibilangin bago makuha ng Rusya ang gusto nila. Ang sakupin ng mga teritoryo ng Donetsk, Luhansk at iba pa. At posibleng sumugod pa para sakupin ng Kiev at iba pang bahagi ng bansa. Para sa Ukraine, hindi yon opsyon. Kaya, kailangan ng mga komander maghanap ng paraan para maprotektahan ang teritoryo at pigilan ang pag-atake ng Rusya nang hindi basta nagsasakripisyo ng sundalo. Napagtanto nila na mas matalino kung minsan na pansamantalang isuko ang ilang teritoryo upang mapanatili ang kanilang mga unit at mga kagamitan. At pagkatapos, ay bumawi sa parehong lugar upang mabawi ito mula sa mga Ruso kapag tama na ang panahon. Ang ganitong pag-iisip, sa madaling salita, ang naging pundasyon ng bite and bleed strategy. 4 na hakbang ito at talagang napaka-epektibo. Unang hakbang ay ang paglalagay ng Ukraine ng bitag at pain na siyang susi ng proseso. Layunin ng mga sundalong Ukrainian na akitin ng mga pangkat ng Rusong mananalakay na kadalasang may 35 hanggang 50 naglalakad na sundalo sa mga tiyak na lugar. Para magawa ito, sinasamantala ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking kalamangan nito, ang katotohanang lumalaban nito sa sarili nitong lupa. Dahil sa kaalaman nila sa lokal na lugar, natutukoy ng mga unit ng Ukrainian ang pinakamainang na lokasyon para sa kanilang mga bitag. Gumagamit sila ng iba't ibang kagamitan at paraan, gaya ng mina, harang, kawad, hukay at konkreto para itulak ang kalaban sa mga lugar na iyon. Sa ganitong mga hadlang, may ilang pagpipilian ang mga squad ng Ruso. Maaari silang maghiwa-hiwalay At posibleng mawala ng pagkakaisa habang sinusubukang maghanap ng ibang daan sa paligid ng mga hadlang o subukang dumaan mismo rito na maaring magdulot ng nasayang na oras at hindi kailangang pagkasawi. Pwede rin nilang sundan ang mukhang ligtas na daan papunta sa kalaban. Kadalasan, pipiliin nila ang mukhang ligtas na daan at ito ang inaasahan ng Ukraine. Diyan papasok ang ikalawang hakbang. Pinapaparusahan ng ganitong digmaan ang pagsisiksikan. Kapag nagsama ng maraming sundalo ang Ukraine sa isang lugar, tatargetin at wawasakin sila ng Rusya gamit ang artilyerya. Ganon din ang lohika pagdating sa mga sasakyan at iba pang kagamitan. Kapag masyadong marami ang nagsisiksikan sa isang lugar, madali itong makita ng mga drone ng kalaban at sirain ang mga iyon. Kaya, imbes na maglagay ng maraming sundalo para magbantay sa mga lugar ng bitag, kadalasan ay maliit lang na grupo ng mga sundalo ang inilalagay ng Ukraine sa bawat isa. Nandun sila hindi para ipagtanggol ang linya o maghukay at labanan ng kalaban hanggang sa huling hininga nila. Sa halip, simple lang ang kanilang tungkulin.
Kapag nakitang papasok ang mga assault squad ng Rusya, nagpapaputok sila sa direksyon ng mga ito para lalong hikayatin ang kalaban na lumapit sa lokasyon. Sinusuri muna nila sandali ang dami ng kalaban bago simulan ang planadong pag-atras patungo sa mas ligtas na lugar sa kanilang teritoryo. Sa unang tingin, maaring mukhang natataranta, natatakot at tumatakas para iligtas ang kanilang buhay ang mga tropang Ukrainian. Hindi sila ganoon, pero yun mismo ang impresyong gusto nilang ipakita sa kanilang kalaban. Gusto nilang maramdaman ng mga Ruso na mayabang at kumpiyansa silang pumasok at subukang kontrolin ang lugar na yon, na hindi nila alam na diretso na pala silang nagmamartsa papunta sa isang patibong na nakamamatay ng mga Ukrainian. Madalas, iyan nga mismong nangyayari. Dahil madaling hulaan ng mga Ruso, ang kanilang hukbo ay gumamit ng halos parehong mga taktika sa buong digmaan. Kakaunti lang ang natutunan at patuloy pa rin sa parehong matigas ang magastos na mga estratehiya na naging dahilan kung bakit hirap silang makamit ang anumang makabuluhang tagumpay o makuha ang malalaking panalo sa loob ng ilang taon. Kapag nakita ng mga assault squad ng Rusya na tumatakas ang kalaban mula sa kanilang depensa, sinasamantala nila ang pagkakataon para makuha ang lupa at palawakin ang kalamangan. Kaya pumapasok sila. Laging binabantayan ng Ukraine dahil maraming surveillance drone sa front line. Parehong may mga mata sa impapawid ng magkabilang panig. Nagmamasid at nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga tropa sa lupa. Pinagmamasdan at hinihintay ng mga drone na yon habang papalapit ang mga Ruso. Habang ang mga crew ay patuloy na nagbibigay alam sa mga lokal na unit tungkol sa laki ng assault squad at kung anong mga uri ng armas at karagdagang kagamitan kung meron man ang dala nila. Mahalaga ang impormasyong iyon para sa susunod na hakbang ng plano. Hakbang 3, ang kontra-atake. Habang abala ang mga Ruso sa pagdiriwang ng tagumpay, gagamitin ng Ukraine ang pagkakataon para isarang bitag at gumanti ng atake. Bigla nilang pinaulanan ng bala ang Russian assault team. Tinamaan ng mga ito ng lahat ng meron sila. Kasama rito ang mortar at tube artillery para mabilis at epektibong tamaan ang mga unit ng Ruso bago nila maunawaan ang nangyayari. Pwede rin gamitin ang strike drones at loiter munitions para tapusin ang natitirang kalaban at sirain ang sasakyang maaring gamitin ng assault squads sa pagtakas. Ang kanilang posisyon, na tila napakaligtas at matatag ilang sandali lang ang nakalipas, ay biglang naging pinakamapanganib na lugar sa mapa. Tandaan, planado ito ng Ukraine, kaya handa na ang kanilang artillery, drone crews at iba pang sistemang pandigma, nakapwesto at handang mapaputok anumang oras. Dahil ilang minuto lang ang nakalipas, ay nandoon ang tropa ng Ukraine. Alam nila ang eksaktong coordinates. Alam nila ang lugar, terrain, geograpya at kondisyon. Dahil sa impormasyong iyon, mas madali nilang bombahin ang mga lugar na iyon ng epektibo, walang natitirang buhay na makakapagkwento. Minsan, nagtatalaga pa ang tropang Ukrainyano ng pangalawang kill zones kung sakaling subukan ng mga Ruso umatras. Dahil sa mga mina at iba pang hadlang na inilagay ng mga tropang Ukrainyano sa mga nakapaligid na lugar, madalas nilang alam kung anong mga ruta ang dadaanan ng mga Ruso. Kaya't natatarget din nila ang mga ito. Nagtayo sila ng dagdag na bitag, artilyerya, at loitering munitions malapit. Handang tumira hindi lang sa umatras na Ruso, kundi pati sa anumang linya ng resupply o reinforcement. Kaya kahit tumawag ng backup ang assault team sa radyo, madali ring matatamaan ng sinumang truck o tropang papasok sa lugar na yon, gaya ng iba. Mahalaga ang mga drone rito dahil sila ang nagbibigay ng tuloy-tuloy na pagmamanman at impormasyong kailangan ng Ukraine sa pagpaplano at pagsagawa ng atake. Dahil sa kanilang mga mata sa impapawid, laging alam ng mga team ng Ukraine ang ginagawa ng kalaban at dahil dito, palagi rin silang isang hakbang na nauuna sa kanila. Kapag nawala na ang mga unit ng Russia, tinatapos ng Ukraine ang bite and bleed strategy sa huling hakbang, ang pagbawi ng teritoryo. Sa pagkatanggal ng banta, malaya na makabalik ang parehong mga tropa nang matras mula sa lugar ng bitag. Ilang sandali lang ang nakalipas upang ipagpatuloy ang kanilang pagmamanman at maghanda na ulit-ulitin ang parehong proseso sa oras na dumating ang susunod na pag-atake ng Rusya. At heto ang bahagi na kadalasang hindi napapansin ng kalamihan sa mga tagamasid. Bago natin talakayin kung bakit epektibo ang estratehiyang ito, kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe ka sa The Military Show. Lingguhan, naming sinusuri ito. Balik tayo sa patibong. Ang estratehiyang ito ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa taktikal na pag-iisip ng dalawang panig. Nariyan ng Rusya na may malaking hukbo
at patuloy na nakaka-recruit ng mas maraming sundalo para palitan ng nawala nila sa Ukraine. Dahil sa katotohanan iyon, ang mga commander ng Kremlin ay nagpatuloy sa paggamit ng labis na magastos na mga taktika sa buong digmaan hanggang ngayon. Paulit-ulit nilang isubo ang kanilang mga tauhan sa tiyak na kamatayan. Inuulit ang pagkakamali at umaasang sapat ang dahas para sa kanilang layunin. Wala silang emosyon sa pagkamatay o pagkasugat ng sundalo. Ang mahalaga sa kanila ay makuha ang teritoryo bilang patunay ng tagumpay sa digmaan. Dahil dito, handa silang isakripisyo ang mga squad para sa ilang talampakang teritoryo. Kaya madalas nating makita ang maliliit na grupong ito na umaatake sa mga lokasyon ng Ukraine araw-araw sa linya ng labanan. Ang Ukraine ay may ibang pananaw. Mas nakatuon sila sa pagpapanatili at matalinong taktika na desisyon na layuning iligtas ang mga tao, bawasan ang mga kawalan at gulatin ang kanilang kalaban. Alam nilang mas maliit ang hukbo nila, kaya hindi basta mag-aaksaya ng buhay ang Ukraine. Ayaw ng mga commander na tratuhin ang sundalo nila na parang karning pwedeng itapon. Di tulad ng Rusya, hindi nila pinoproblema ang pagbilang ng talo at panalo sa labanan o ang pag-aalala sa maliliit na bahaging di mahalagang lupa. Mas mahalaga sa kanila na kaunti ang sariling kaswalti habang malaki ang lugi ng kalaban. Kaya epektibo ang bait and bleed. Ang estratehiyang ito ay ginawa para protektahan ang mga sundalong Ukrainyano. Halimbawa, kapag inilulunsad ng Ukraine ang kanilang mga kontra-atake laban sa mga pangkat ng pagsalakay ng Rusya, hindi sila umaasa sa mga tao sa lupa na may dalang baril at inuutusang sugurin ang posisyon ng kalaban. Gumagamit sila ng artilyerya, drone at loitering munition. Mga sandatang nagdudulot ng malaking pinsala nang hindi nilalagay sa panganib ang buhay ng sundalo. Kapag umatras ang mga Ukrainyano, sila'y kusang nagkakahiwa-hiwalay at kumukuha ng iba't ibang posisyon sa paligid. Sa ganitong paraan, kahit umatake pa ang Rusya, mahihirapan silang mapuksa ang buong grupong Ukrainyano at mas marami silang masasayang na bala at kagamitan. Ginagamit ng mga komandanteng Ukrainyano ang sariling teritoryo, sinasamantalang lupain para mailagay ang kanilang mga tao sa pinakamagandang depensibong lokasyon at maiwasan ang pagkubkob at pagkalipol. Umasa sila sa tuloy-tuloy na paggamit ng drone para masuri ang labanan at makakalap ng impormasyon na gabay sa kanilang mga desisyon. Matalino, estratehiko, planado at suportado ng matibay na datos, idinisenyo ang lahat para lubusang mailipat ang kalamangan sa Ukraine sa tamang oras. Ang bait and bleed strategy ay tungkol sa pagbabaliktad ng sitwasyon, pagtanggal sa numerical advantage ng Rusya, at pagpapanatili ng depensa ng Ukraine nang hindi nasasayang ang buhay. Siyempre, hindi ito perpektong plano. May mga panganib din ito. Halimbawa, kung matagal maghintay ang Ukraine bago gamitin ang mga bitag, maaring mailipat ng Rusya ang mga drone crew at unit ng artilyerya sa mahahalagang lugar para suportahan ang pangkat ng pagsalakay habang sinasakop ang teritoryo ng Ukraine. Kung mangyari yon, maaring mabawasan ang kakayahan ng Ukraine na magbantay gamit ang kanilang mga drone at kapag nabulag ang kanilang mga mata sa himpapawid, mawawalan sila ng impormasyong kailangan para maisagawa ang kanilang mga atake. Iyan ang dahilan kaya kailangan ng plano ang perpektong pagsasagawa at kahusayan. Hindi pwedeng magpatumpik-tumpik ang Ukraine. Lahat ng parte ng plano, mula sa taktikal na pag-urong hanggang sa kontra-atake, ay dapat mabilis at walang antala. Basta't nakapwesto ang kanilang mga tropa at nakagaganti sa tamang oras, hindi nila bibigyan ng pagkakataon ang mga Ruso na maipuwesto ang kanilang mga drone crew. Pinapayagan silang mapanatili ang kontrol sa kanilang mga lugar ng bitag at sa mga nakapaligid na kill zone upang magamit muli ang mga ito sa hinaharap. Ang nagiging resulta ng estratehiyang ito ay ang paulit-ulit nating nakikita sa buong digmaan hanggang ngayon. Paminsan-minsan, tila nababasag ng mga puwersa ng Rusya ang mga depensibong linya ng Ukraine. Maaring mukhang nakuha na nila ang kontrol sa isang mahalagang bahagi ng lupa o nakapantatag ng posisyon para sa mga susunod pang pag-atake sa mas malalim na bahagi ng teritoryo ng kanilang kalaban. Masaya ang Rusya at mga nasyonalistikong military blogger na sinasabing malapit na ang ganap na tagumpay. Samantala, si Pangulong Vladimir Putin ay tumatanggap ng mga ulat na may kinikilingan mula sa kanyang mga sunod-sunurang komandante tungkol sa mahahalagang tagumpay sa pangunahing reyon. Pagkatapos, makalipas ang ilang araw o kahit ilang oras lang, lumalabas ang mga ulat na nagawa ng Ukraine na mabawi ang kanilang mga nawalang posisyon, itinaboy pabalik at nabawi ang mga teritoryong akala ay tuluyan ng nawala. Nakita na natin ito sa Donetsk, Luhansk, Sumy, Kharkiv at iba pang lugar. Paulit-ulit, parang nakakalamang ang Moscow bago mabilis na naibabalik ng Kiev ang dati nilang kalagayan. Malaki ang pagkakaiba
dahil mas marami ang tao at yaman na nawawala sa Rusya kaysa sa Ukraine sa bawat palitan. At wala pa itong nakukuhang benepisyo mula sa sitwasyon dahil karamihan ng mga lupang nasasakop nito ay agad ding nababawi. Habang tumatagal, walang dudang may kakilakilabot na epekto ito sa makinaryang pandigma ng Rusya. Una, mabilis nitong nauubos ang mga tropa sa di pangkaraniwang dami. Sa tuwing natatalo ang isang pangkat ng mananalakay ng Rusya, 12-12 ng sundalo ang namamatay o nasusugatan. At karamihan ay di na makakabalik sa laban. Dati, nakakahanap ang Rusya ng sapat na recruit para mapunan ang nawalang sundalo. Pero mas mahirap na ito ngayon. Marami sa mga taong talagang handang pumunta at lumaban sa Ukraine ay nagboluntaryo na o nabigyan na ng sapat na insentibo para pumunta roon. Lalo pang nag-aatubili ang natitira na magpalista kahit malaki ang inaalok na pera ng mga recruiter. Pangalawa, ang mga ganitong palitan ay siguradong nagpapababa ng moral ng Rusya. Tuwing tila mabilis na nananalo ang isang pangkat ng mananalakay, ngunit natatalo at naubos, lalong tumitibay ang paniniwalong ang mga pagsalakay ay tila misyon ng pagpapakamatay lang. Dumarami ang sundalong Ruso na napagtatanto na pinapadala sila sa kamatayan. Kahit posibleng, hindi na sila sumunod sa utos. Malamang na makikita natin ang pagdami ng mga sundalong hindi sumusunod sa utos. Tumatakas mula sa mga sona ng labanan para iligtas ang sarili. O agad na sumusuko sa unang senyales ng panganib. Dahil dito, lalo pang mahirapan ng Rusya na makamit kahit kaunting tagumpay sa mga linya ng labanan. Lalo na ang malalaking tagumpay na talagang kailangan nila para itulak pa at palalimin ang kanilang digmaan sa teritoryo ng Ukraine. Sa madaling sabi, dahil sa patibong at ropa-dope na taktika ng Ukraine, halos imposibleng magtagumpay ang Rusya. Dapat matuto ang mundo dahil pinapakita ng Ukraine na sa panahon ng mga drone at bagong taktika, hindi na epektibo ang lumang doktrinang hawakan ng linya anuman ang mangyari. Sa katunayan, diretso ito sa kapahamakan. Dahil sa tuloy-tuloy na pagmamanman ng mga drone at daloy ng intel, kailangan ng mga tropa sa perente na maging mas mobile, tactical, at handang pansamantalang isuko ng mga tropang posisyon para mas epektibong makaganti at mabawi ito mula sa kalaban. Hindi ito tungkol sa duwag na pag-atras o pagkataranta, kundi sa matalinong estratehiyang pang-ekonomya. Dahil mas matalino sa pangmatagalan na isuko ang isang walang saysay na bahagi ng putikan ng ilang oras at mailigtas ang 12-12 ng buhay ng mga sundalo kaysa hayaang mamatay silang lahat sa pagtatanggol ng lupaing, kung tutuusin, ay hindi naman talaga ganoon kahalaga. Sa susunod na marinig mong may nakuha ang Rusya o may nawalang posisyon ng Ukraine, huwag agad seryosohin dahil hindi na ito katulad ng dati. Alamin ang matalinong taktika ng Ukraine sa pagpapahintulot ng pansamantalang pagkatalo para sa pangmatagalang tagumpay sa video na ito na tumatalakay sa katotohanan bago ang taktikal na pag-atras ng Kiev sa Pokrovsk. Panoorin ang video na ito para malaman ang nakakakilabot na plano ni Putin para sa 2 milyon ng kanyang sariling tao. At sa huli, huwag mong kalimutang mag-subscribe din sa The Military Show para sa mas marami pang kaalaman, mga balitang bagong labas, at mga pagsusuri sa militar na ayaw mong palampasin.